Ito naman, ayon sa Philippine Cancer Society, colorectal cancer ay pang-apat na po sa mga cancer-related death ng mga Pilipino. Lumalabas sa datos na isa sa 1,800 na mga Pinoy ang nagkaka-colorectal cancer kada taon. 75% ng mga apektado ay edad 50 and above. At ipinagdiriwang po ngayong Marso ang Colorectal Cancer Awareness Month. Ito ay kampanya para sa prevention, early detection at proper treatment ng sakit. Pag-usapan na natin yan with Dr. Paulo Di Mapilis, isang adult gastroenterologist. Welcome back sa aming programa, Doc. Doc Paulo. Hello, good afternoon po, Sir Julius, Ma'am Tintin, good afternoon. Ayan. Yeah, paliwanag na natin. Doc, ano ba itong colorectal cancer? At ano ba ang mga simptomas nito? So una, ang colorectal cancer, kahit anong bukol or cancer na tumutubo sa ating colon. Yeah. So nagsisimula yan mula sa puwet, sa rectum, tapos all the way to the whole colon. Mayroon tayong sigmoid, ascending, transverse, and hanggang cecum. Lahat yan, buong colon. Colorectal cancer yung tawag namin, basta cancer doon. Ngayon, una is mga simptomas, no? Yan yung mga tanong natin, no? Una, sinasabi namin ang colon cancer as early as yung earliest stage, walang simptomas. It can be asymptomatic. Pero kapag lumalala na siya, nagkakasimptomas, ang mga common dito is yung weight loss, dumudumi ng dugo, tapos pwedeng diarrhea na hindi maipaliwanag, bigla ang constipation, pangangayayat, o kaya minsan kahit anemia lang na hindi maipaliwanag, maaari itong simptomas ng colon cancer. Nagsisimula ito, Doc, bilang isang bukol Yes. sa colon na pwede naman pong ma-prevent na maging cancer. Yes, Paano tama. pong ginagawa rito, Doc? Okay, so tama po, Sir Julius, no? So ito yung tinatawag naming colonic polyp, no? Or maliliit na bukol or kuntil sa colon natin. Ngayon, through colorectal cancer screening, through colonoscopy, maaari po naming tanggalin ang polyp at kapag ito ay natanggal, prevented na ang colon cancer. Ay, wow, ganun lang kasimple, no? Kasi natatakot ho sila, Doc, pag pinasukan daw ho ng camera yung likod nila, yung likuran nila, ay parang unimaginable for them, no? Pero kami, ni Mamo Tintin, we always do it every 3 years. Ako, every 3 years. Ikaw every 3 years, Ikaw, ako every 5 years. Medyo delayed na ako, Doc. Dapat last year. Ikaw, Oo. 5th year. This year ka dapat. This year ba ako dapat? Oh, Hindi pa 15 pala ako mo na. late. Naka-schedule ka this year, Mamo, na Oo. colonoscopy. Yeah. Paliwanag mo nga, Doc, ano ba ang mararamdaman sa isang colonoscopy procedure? So, ngayon, baka kasi na-identify nila yung colonoscopy dati na walang sedation, walang anesthesia, gising no? ka. Gising, Ay, no? yun ang masakit. So, talagang masakit talaga ito. Anong year ba yan, Doc, na wala pang anesthesia noon? Kaya nga po Pero Oo. ngayon naman Ayan. po, ang colonoscopy, sedated na po ito, no? Sabihin na sedated, tulog. May Tulog. anesthesia, wala pong mararamdaman. And of course, kung ang worry po ng ating mga viewers ay safety, so, yung pinaka-colonoscopy on its own, it's fairly safe. Wala masyadong complications, although yung anesthesia on its own, meron po itong possible risk and complications sa puso, no? Kaya po kapag nagkakaedad na yung mga pasyente, di ba pinapa-cardio clearance, di ba? Lahat Yes, naman yes, po ng tama. procedure, Pinapa-cardio pinapa-cardio clearance. Kasi Correct. ang cardiologist, sila po ang magsasabi sa amin na safe gawin ang procedure. Ngayon, kung sabihin ng cardiologist na safe, wala na pong problema sa safety. Ayan. Yes. At Puso kapag- first. Yes, okay. puso first. Then, after po nun, kapag magko-colonoscopy na, papatulugin naman Kaya wala po Parang ano talagang lang yan, Doc, mararamdaman. di ba? Ang huli-huli mong alaala dyan is yung anesthesiologist. di ba? Nakangiti Na sa'yo. kinakausap ka, dalawang ano yan dalawang Nakakatawa. procedure ang na-experience ko, Doc. Isa yung may parang tinapat sa ilong ko na parang oxygen. Tapos isa naman sa likod, may in-injection. And then, nakatulog na ako agad. Pag-ising ko, tapos na. Yes. Nasa recovery Wala room na, ka wala akong naramdaman at all. You know the hardest part, Doc? Let me just share kasi kami again, regular kami magpa-colonoscopy kasi nakitaan ka ng polyps before. Oo. That's why every 3 years ka. Tinatanggal. Mas malaki kasi yata yung polyps mo at mas marami. Oo. Ako, Doc, again, personal experience to, mas kukonte, kaya every 5 years. Pero mas mahirap yung preparation. It's not the colonoscopy procedure itself. Yung Actually. preparation, kwento natin, na a day before, wala kang kakainin. Kundi yung ano yung pinainom sa amin, Doc, na Mga pampapurga. laxatives, no? Laxatives, yan. Yes, Di mga ba tama, Doc? matitindi. Oh, laxatives lang, only. Yes. Not even as a bite or a spoon of kanin, di ba? Bawal yun, di ba? Yes, no. Okay. So, Bakit kailangan yung, Doc, yung preparation?
Okay, so may tinatawag kasi kaming bowel preparation. So nagsisimula ito usually the night before, no? Pwede pa kayong kumain hanggang tanghali, hapon. Pero pag paggabi, paunti na ng paunti yung pwedeng kainin. So nagbibigay kami ng maraming laxative, no? Iba-iba kada doktor ang binibigay na laxative, pero at the end of the day, iisa lang naman ang purpose nito is para ma-empty yung bowels. Kasi kapag nag-colonoscopy po kami na hindi po napurga, edi puro tae yung nakita. Oo Ay, nga. pasensya po. Makikita. Puro dumi ang Malinaw. puro Oo. dumi ang nakikita, hindi Tama, po ang tama. bituka. Kasi kailangan makita nating mabuti, no? Oo. And yes, I do agree na ito po talaga yung worst part. Diba? Worst part Yun yan. Yes, the day before. Ako, sinasabihan ko po ang mga pasyente ko na, bago po tayo magsimula ng bowel preparation, umidlip muna kayo. Kasi sa Yeah. gabi, madaling araw, best friend nyo yung CR. Correct. Dok, anong edad dapat magsimulang magpa-colonoscopy? Okay, so sa mga international guidelines, sa ngayon, 50 years old. Pero may mga bagong pag-aaral na kasing lumalabas na dahan-dahan baka in the future, ibaba yung age. No, baka gawing 45 years old. Although wala pa kasing consensus, pero in general ngayon, 50 years old namin ina-advise na lahat ng tao may nararamdaman or wala, may family history or wala, 50 years old dapat ay magpa-screening colonoscopy. Mabait lalaki yan. Yes, 50 years mabait. old Kahit na ba? walang family history. Mas matindi kung may family history. Yun. Yes. Pwede ba mas maagang Yeah. edad, Dok? Kapag kunyari yung tatay mo, yung lolo mo namatay Yeah. sa colon cancer? Yes, tama po. Kung ang inyong kapamilya, especially kung first degree relative, dapat ay magpa-colonoscopy na kagad. Anong mga pagkain, Dok, ang maaring makakos ng mga polyps o yung colon cancer nga? So, yung colon cancer in general, hindi naman namin sinasabi na dahil ito sa mga pagkain ito. Pero may mga pag-aaral kasi na nagsasabi na kapag ito yung madalas mong kinakain, increased risk lang. No? So, kasama na dito yung ultra-processed food, mga charred meat, no? So, yung talagang sunog lagi. Mga no? barbecue. Oo, yes. Yung At itim saka, sa barbecue, wag Inihaw. dapat Yes. kainin. Oo, no? Mga inihaw. At saka sedentary lifestyle. Yan. Smoking din. Smoking din. See? Oo. So, yun ang mga factors na dapat yung tandaan. Iba dyan na, Dok, yung hilig kumain ng ng mga barbecue. Yung mga itim-itim pa. Pati Yung yung kinakain niya. Dapat doon tinatanggal. Dapat tinatanggal. So, magkano? Ayan. Kaya marami din ang di nagpapakolonoscopy, Dok. Natatakot sa gagastusin. Pero dahil nga sa PhilHealth, Dok, So, iba, kasi, meron tinatawag tayong, sa PhilHealth, no, merong malaking mababawas. So, syempre, malalaki talaga yung price range ng colonoscopy, depende kung private or government. Ano? Pero yung mga government tsaka charity hospital, pag government charity hospital, halos libre. Halos libre. Of course, kung private hospital, masiskip mo kasi yung long lines ng government hospital. So, dito sa Metro Manila, roughly mga 20 to 40,000. Pag may mga certain areas in our country na medyo pricey talaga, pwede umabot ng 60,000. yun. Pero, in a sense, parang ganyan, 20 to 40 dito sa Metro Manila, at least dito sa Metro Manila. Yung bang pagtitiis ng pagdumi, Dok, yan ba ay maaaring makapag-trigger o makakos ng colon cancer? Ang yung Kunyari, nagpipigil. Nagpipigil, sa oo. call center, may ginagawa, kahit na medyo na tinitiis pa rin. DTS, oo. Hindi naman ito pwede makakos or trigger ng colon cancer, although pwede ito makakos ng fecal stasis, yung tinatawag namin. So, the longer kasi na nagsistay ang dumi sa bituka, mas lalo itong tumitigas. At pag Yan, tumitigas, mahirap ilabas. Nako, pwede po ito mag-cause ng pain sa tiyan, tapos magkakaalmoranas ka. Naku, Ayun. malaking problema And to yun. think, maraming di nagbabowel movement for 6 days. Diba? Yes. Ibang usapan din yan, Dok. Yes, and akala ng mga tao normal yun, no? Hindi. Yes, and we tell people, yun nga lang, every 2 days ka dumudumi, it's not normal. Yan. Okay. Dok, baka may gusto kayo sabihin before we go sa ating mga viewers. Go ahead po. Okay, so ang buwan ng Marso, of course, is Colorectal Cancer Awareness Month, no? So ang pinaka-advocacy namin, number 1 is colon cancer is curable. Kaya kung kayo po ay may simptomas, may nararamdaman sa colon cancer, dapat magpakonsulta ka agad sa doktor. At ang colon cancer is preventable. So colon cancer screening at age of 50 years old or with family history, pagpakonsulta ka agad sa inyong mga gastroenterologist upang makapagpa-screening colonoscopy. Pwedeng maiwasan ang colorectal cancer sa Yes. early screening. Yes, Paano tama po kayo ifa-follow, Dok? Meron ba kayo socials? Okay, so meron po kaming Facebook page, yung Dr. Paulo de Mapelis Adult Gastroenterologist. Meron din kaming Instagram at saka TikTok page.